Viral ngayon sa social media ang isang German national dahil po sa kanyang diskarte na pagbebenta ng empanada dyan sa lungsod ng Pasig. Kinikilala siya ngayon bilang si Tatay Empanada. Ngunit, ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang pagtitinda dito sa Pilipinas? Narito po at inyong panuurin. Umani ng samot-saring reaksyon ang online post na ito ng vlogger na si Carrie. Ang kanya kasing pakay, matulungan at makilalang foreigner na kanyang nakitang nagtitinda ng empanada sa kalye ng San Joaquin sa lungsod ng Pasig. At dahil sa post na ito, nakilala natin ang empanada vendor bilang si Marco Stampe na pinansagang Tatay Empanada. Nakilala ko po siya nung habang naglalakad po ako dun sa kahabaan po sa San Joaquin sa Pasig na kung saan po siya nagtitinda po ng empanada sa tirik na araw. Para kay Carrie, may malalim na dahilan ang pagsusumikap ni Marco dito sa Pilipinas. Hindi naman po ako totally gutom po noon that time. Parang gusto ko lang po talaga matikman yung empanada niya, and actually, gusto ko din yung malaman yung story niya, bakit siya nagtitinda. Ang pagkakilala ni Carrie kay Marco, hindi lamang nagbigay ng oportunidad sa dayuhan, ngunit naging malaki rin itong biyaya sa kanya. Kaya binituan po siya. Kasi hindi naman po talaga ako totally nakilala sa TikTok. Like, wala po talaga akong followers noon that time. Then, nung in-upload ko po siya, hindi ko po in-expect na umabot na almost 3.1 million views. Baka ngayon siguro 5 million na ata, hindi ko sure. Then, ayun na, talagang iba yung power of social media. Masarap po talagang tumulong sa kapwa natin. At syempre, ang pagtulong po ay hindi kailangan na may kapalit or what. Talagang kusang loob mo yan. Kaya hanggang ngayon gusto ko pa din po siyang tulungan na kahit medyo nakikita ko naman na kaya niya naman na po at nakikita ko na may improvement na talaga sa life niya. Tinutulungan ko pa din siya, like ngayon kami na pinagpo-produce ng empanada niya. Kasi gusto ko pa din makita na talagang totally na maging stable pa siya lahat. Agad naming tinunto ng tinutuluyan ni Marco. Sa kwartong ito, nangungupahan ang 54 na taong gulang na German national. Maliit man, itinuturing ito ni Marco na kanyang tahanan sa halos 8 taon niyang paninirahan dito. My name is Marco Stampe. I'm a native German. I live here in Metro Manila since more than 8 years. My wife was the reason that I came here in 2015 to marry her. The plan was after the marriage to go back because it was only a holiday for me, but they couldn't find my ticket in the airport. Even it was booked online, it has to be there. Nobody could find the ticket, even not the airport staff and even not my travel agency, and so it was delayed. Dahil sa nawalang tiket at ilang pa niyang mga dokumento, hindi na nakabalik pang muli si Marco sa Germany. Bagamat sa simula'y naging maayos pang lahat, makalipas ang ilang taon, namuhay na lamang siyang mag-isa. I went also to the embassy, but they could not help me either. They said only, we are not the bank, try to ask someone else, something like that. Then, as I saw that from my part, and my relatives and friends in Germany, they could not help me. I started to asking the family of my wife, and they could not help either. At para may taguyod ang kanyang sarili, kumuha siya ng mga artworks na maaari niyang maibenta. Ngunit dahil hindi ganong kabilis ang kita rito, nag-isip pa siya ng iba pa niyang pwedeng pagkakitaan. Since I've been stuck here and I even didn't have the money for the resident visa, so we're not allowed to work here without that because it would be illegal, you know. And to avoiding problems with the government or with the police or something like that, I started to make art craft, which I can use to sell. Small business. Almost 2 years I had a business partner. He lives here in that street also. Also a foreigner, black guy. He invited me to try to sell that so that I have a better income, probably because selling art craft is very difficult. And food is easier to sell. It took a while to get familiar with that, and
with the time is getting better and better and better. And then once a day, Carrie met me. She posted me on TikTok and somewhere else in the social media, and then I been going viral. At matapos na mag-viral ang video ni Carrie, mas dumami ang nais na respondihan si Marco. Magkatuwang din nilang sinubukan na ibenta ang tinda nilang empanada online. I start my work at 9. There on the sales place, I have 4 or 5 different sales places where I can go, and I have a good sales resonance there, and 50, 60 empanada per day. This is not so bad. And since a while we use also cookies. We have butter cookies, they're big like that. Yesterday I was with Carrie on TikTok Live presenting empanada and cookies, and we had requests for empanada and cookies. Bohol, Mindanao, Samar. Not for empanada, but we can ship cookies. With the empanada, Metro Manila, NCR only. So, Cavite, Bulacan, Batangas, Pampangas. I'm already using the opportunities I have, even if it's a small chance to survive, but I use it. And this is not living on the street. And I avoided to live on the street. I avoided to beg. So, I do not have to do that. Ang sitwasyong ito ni Marco agad nating isinangguni sa Bureau of Immigration. At dito natin nakumpirma sa kawanihan na masusi nilang binabantayan at sinisigurong sumusunod sa batas ng Pilipinas ang mga katulad ni Marco. Ang Bureau of Immigration po ay sinisigurado na yung mga foreign nationals na pumapasok at lumalabas ng bansa, pati po yung mga nandito po sa loob ay nagko-comply sa mga batas po ng Pilipinas. Isang foreign national po ay kailangan properly documented at all times. Ano po ba ang ibig sabihin ng properly documented? Unang-una, meron po siyang valid travel document. So ito po ay maaaring pasaporte or travel document na inisyo po sa kanya ng kanyang bansa. At kailangan po updated ang kanyang visa na tugma sa kanyang ginagawa dito sa Pilipinas. Kung siya po ay turista, kailangan updated po ang kanyang tourist visa. Kung siya naman po ay nagtatrabaho dito sa Pilipinas, kailangan mayroon siyang appropriate na working visa na valid po habang nandito siya. Meron po tayong at least 3,000 deportees po noong nakaraang taon. Marami-rami po tayong naaaresto, iba't iba pong nationalities, and iba-iba po yung reasons ng kanila pong mga hindi pagsunod sa batas ng Pilipinas, sa Philippine Immigration Act of 1940. Ang madalas pong nagiging problema ay overstaying, as well as yun po mga nagtatrabaho ng walang tamang visa or permit. Sa kaso ng German national na si Marco, kinakailangan niyang bumisita sa kanyang embahada dito sa Pilipinas at saka magtungo sa Bureau of Immigration para mag-file ng karampatang visa na naayon sa kanyang pananatili sa bansa. Dalawang bagay po ang kailangang asikasuhin muna nitong foreign national na ito upang maayos niya ang kanyang records dito po sa Pilipinas. Una po sa lahat, kailangan ng updated travel document, at yan po ay maibibigay ng kanyang embassy or consulate na pinakamalapit po sa kanya. With a valid document po, maaari na po siyang mag-update ng kanyang stay at kumuha po ng appropriate visa kung ano po yung nararapat sa kanyang ginagawa dito sa Pilipinas. Kung siya po ay nagtatrabaho, kailangan niyang kumuha ng working visa. If nag-aaral po, pwede po student visa. If retired po dito, merong retirees visa. There are also other visas naman po for permanent residents here in the Philippines. Like kung married po siya sa isang Pilipina, maaari po siyang kumuha ng 13A, meaning the visa married to a Filipina. And there are also other residence visas na maaari po niyang i-explore depending kung ano po yung rason niya ng pananatili po sa Pilipinas. Ginawa na nating mas madali ang pag-a-apply po sa kanila. Streamline na po yung mga process. Actually, we are transitioning already to online visa applications. Yung tourist visa applications po natin, meron na pong online option. Kaya madali na po for foreign nationals who wish to stay longer here to apply for the updating of their visa. Sa ngayon, matapos mapanood ng marami nating mga kababayan ang sitwasyon ni Marco, may ilang nagpahayag na ng tulong sa kanya, hindi lamang para madagdagan ang kanyang kita, ngunit
maging ang pagsasaayos ng kanyang mga dokumento. Basically humble, but maybe it's too bold. Financially, you can help me anytime. Anytime. I'm not the great one who's spending money like that or just for giving away or something like that. No, I have my plans for investment, what I have to buy. Marangal na naghahanap buhay at buo ang pagnanais na manatili sa ating bansa. Yan ang naging buhay ni Marco dito sa Pilipinas. Sa kabila nito, kinakailangan pa rin niyang sundin ang itinakda ng ating batas. Nang sa gayon, maayos siyang makapamuhay dito kahit bilang isang dayuhan. At ang programa ay kabilang sa re-responde sa sitwasyon ni Marco hanggang maging ganap na legal ang pananatili niya sa ating bansa. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.